Hello traders! So welcome back sa ating channel and sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung favorite strategy ko ngayon, okay? So, kailan ba tayo mag-up trade? Kailan ba tayo magda-down trade using this strategy? At mamaya ipapakita ko rin yung trading session ko wherein ginamit ko itong strategy na to and I made around $400, okay? So of course, it's not guaranteed, walang 100% na strategy, pero sa ngayon, ito yung strategy na gumagana para sa atin and I want to share it to you, okay? So, first is i-add muna natin yung mga indicators na gagamitin natin. So, moving average, gagamit tayo ng 21 period and ang type ng ating moving average ay SMMA, okay? So, ikaw ang pwedeng pumili kung anong color ang gusto mo. But for me, 21 moving average gagawin kong blue, okay? And second moving average na gagamitin natin is 50 period. Okay, so gagawin natin yung yellow. And then lastly, we have the 200 moving average, SMMA ulit. And gagawin ko siyang ito yung color. Okay? And then, mag-a-add tayo ng RSI para makita natin yung momentum. So, wala na tayong babaguhin dito. Yan na yon. Okay? Alright. So, ngayon, paano ko ginamit itong strategy na 'to para alamin kung kailan ako mag-up trade, kailan ako magda-down trade, okay? So, paano first yung up trade muna. So, kailangan ito yung gusto kong makitang setup, okay? Dapat naka-line up yung tatlong moving average, just like this, okay? Yung pinakababa, nandiyan yung ating 200 moving average, yung nasa gitna ay yung 50 moving average at yung nasa pinakataas naman ay yung 21 moving average, okay? And may kita natin na yung mga candles ay nasa taas ng mga moving average. Okay, so para sa akin yan, ibig sabihin ay nasa uptrend tayo, okay? And since nasa uptrend tayo, ang ating bias is to find an opportunity para mag-uptrade, okay? So sasabayan natin yung trend, which is uptrend. So, after that, no, makita natin naka-line up etong tatlo. Yung ating RSI, tignan natin, dapat nasa taas ng 50% level. Okay? So, sa ngayon, nasa taas siya ng 50% level, kung makikita nyo. Pero, dapat hindi siya lalagpas ng 70% level. Dahil pag lumagpas siya ng 70% level, it means that the price is overbought, no? And possible magkaroon ng reversal, possible bumaba yung price, no? Possibility lang pero not sure, okay? Pag nasa 50 and 70 level kasi, no, pag in between siya ng 50 and 70, ibig sabihin merong healthy bullish momentum, no? Para sa akin in my experience. So yun yung tinitignan ko. Dapat nasa taas ng 50% level but below 70% level. So nasa gitna lang ng 50 and 70. Okay. So ngayon, pag may nakita ako na bullish candlestick tulad nito, mag-e-enter ako ng uptrade. Okay? So sa ngayon nag-enter ako ng uptrade, 1 minute expiration time. Okay? So pwede mong gawin 2 minutes, pwede gawin 3 minutes. Okay? So sometimes I also use 2 minutes, no? So bakit nag-enter ako dito ng uptrade? So ang ating trigger para mag-enter ay pag nakakita ko ng bullish candlestick. So right here, nakita ko ng bullish candlestick. So meron siyang mahabang lower wick. So natakpan kasi siya, no? Pero meron siyang mahabang lower wick at maliit na body. Okay? So ibig sabihin, sinubukan ng mga sellers na ibaba yung price. So nag-sell sila na nag-sell. Pero at the last moment, no, pinush nung mga buyers yung price pataas. Okay? Kaya nagkaroon ng mahabang lower wick at nag-close siya sa bandang taas. Okay? So for me, that is a bullish pattern. Okay, so as you can see, nanalo tayo doon. So medyo mababa lang, di ko napansin yung ating yung payout, no, 70%. But of course, maghahanap ka ng payout na nasa around 80% pataas. Okay, so 85, pwedeng ganyan. But nanalo tayo doon. So as you can see, effective yung ating strategy. Of course, walang strategy na 100% sure mananalo ka, no? Walang ganon. Kaya nga dito sa binary options,
Ang ginagawa ko dito kahit gaano pa kaganda yung setup 'no, kahit gaano kaganda yung strategy mo, minsan natatalo talaga. So 'pag natalo ako 2 beses, 3 beses sunod-sunod sa araw na yon, titigil ko na. So ko na lang ulit kinabukasan 'no. Gano'n talaga minsan kahit gaano kaganda yung setup, natatalo pa rin, okey? So walang 100%, okey? So that's why it's important na mag-practice para makakita ka ng maraming scenarios na puwedeng mangyari sa market, okay? And para, matutunan mo rin na makontrol yung iyong emotion, alright? So kung wala ka pang account dito sa Kotex at gusto mong i-try, sa demo account lang muna 'no, hindi ka muna maglalabas ng kahit na ano, merong link diyan sa description sa baba na puwede mong gamitin, para makapag-register na makapag-try ka rin sa demo account, okay? And once na, ready ka na 'no, gusto mo na mag-deposit, then you can use the, promo code, Chart Enjoyer para makakuha ka ng bonus sa deposit mo, okay? So, ngayon naman kailan naman ako, nagda-downtrade, okay? Paano ko ginagamit itong strategy na 'to para malaman kung kailan ako magda-downtrade? So, maghanap tayo ng example, okay? So, basically baliktad lang naman doon sa setup, ayan, parang ganito 'no. So, makikita natin na naka-line up ulit yung tatlong moving average, but this time, yung nasa pinakataas, yan yung 200 moving average. Yung nasa gitna, of course, always nasa, yan yung 50 moving average at yung pinakababa naman this time is yung ating 21 moving average, etong blue, okay? So, 'pag ganyan tapos nakita natin yung mga candlesticks nasa baba nung mga moving average natin, ibig sabihin, yung trend is pababa, okay? So ngayon, ang titignan natin kung yung RSI ba ay below 50% level pero hindi dapat bababa sa 30% level 'no, for me lang 'no. So, kasi 'pag 30% level, it means oversold yung price and baka magkaroon ng reversal. Okay? So, between 50% and 30% level. So, it means merong healthy bearish momentum. And then after that is maghihintay ako ng, ah, bearish candlestick. So, ano ba yung mga bearish candlestick? Puwedeng bearish engulfing candle, okay? So, long, long upper wick candle, okay? So, three strike candle, yan yung mga puwede nating gamitin, okay? So, ipapakita ko sa inyo yung trading session ko using this strategy so we can see yung execution ng strategy na 'to, okay? So sa trade na 'to, nag-enter ako ng down trade. So makikita natin naka-line up yung tatlong moving average gaya nung, sinabi ko kanina, yung nasa pinakataas 200 moving average, nasa pinakababa is 21 moving average, okay? So nasa gitna is yung 50. Then yung lahat ng ating candlesticks nasa ilalim ng ating moving average, okay? So ibig sabihin downtrend. And ang bias natin is to find an opportunity para mag-enter ng downtrade. Yung ating RSI may kita natin na in between sa 30% level at 50% level, okay? So, hinihintay lang natin is makita tayo ng bearish, pattern 'no, bearish candlestick. And makita natin sa previous candle is merong bearish candlestick, okay? So, bearish engulfing candle siya. That's why nag-enter tayo dito ng down trade, okay? And mas nakatulong pa na medyo umangat ng onti yung price 'no, para mas magkaroon tayo ng mas magandang entry 'no, since mag-e-enter nga tayo ng down trade.
So for this trading session, nasama tayo sa leaderboard. Of course, hindi to laging nangyayari, no? It's just that today is a very good day, no? Kaya yung ating naging position is pang 495 and we made $443 dito sa trading session na to. Okay? So it's a very good day. So again, if you want to practice this strategy, kung wala ka pang account dito sa Kotex and gusto mong itry, then merong link sa description sa baba. Pwede mo gamitin yung link na yon para mag-register and makapag-practice sa demo account. And once na nagain mo na yung confidence mo, nakakita ka ng magandang results, at gusto mo mag-deposit, you can use the promo code ChartEnjoyer to get the bonus on your deposit. Okay? Thank you so much guys sa panonood. Kung meron kayong natutunan sa video na to and kung na-entertain kayo, then consider subscribing and liking the video. Okay? And also mag-comment na rin kayo kung meron kayong tanong at gusto niyo na mag-shoutout. So sa next video, I will try na i-acknowledge kayo, no? So thank you so much guys. See you again sa susunod na video.